Mga kababayan, mayroon pong natagpuan ang mga scientists ngayon na kakaiba sa ating buwan. Pag-usapan po natin itong isinulat ng UNILAD na isang napaka-interesting na article. Kung saan makikita po natin dyan sa title na sinasabing Scientists Discover Massive Metal Structure Under Surface of the Moon. So mayroon daw pong natagpuan ng mga scientists na isang napakadambuhalang metal structure. Maaring ito raw ay isang alien space base. Yes, tama po ang inyong narinig. Sila ay nagbibigay ng teorya na maaaring eto raw ay structure ng mga alien. Bakit nga ba nila nasabi yon? At ano ang kanilang basehan rito? Ano nga ba ang totoong na-discover ng mga scientist sa ating buwan na sila ay nagtataka rin kung bakit nandoon ang bagay na yon? Tara at pag-usapan ng buong istorya. Pero bago po ang lahat ng yan, ay hinihiling ko pong i-like nyo na ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. To give you the context, noong 2011, inilunsad ng NASA ang tinatawag nilang Grail mission. Sa mission na ito, sila ay nagpadala ng 2 spacecraft sa buwan. At ang purpose ng mga spacecraft na yon ay i-scan ang gravity ng ating buwan. Parang sila ay nagkaroon ng X-ray sa buong buwan. Gusto nilang malaman kung gaano kakapal ang crust ng buwan. Kasi the more na makapal raw ang crust nito, ibig sabihin the more na mas mabigat ang kanyang gravity. So technically speaking, gusto lang nilang malaman kung gaano kalakas ang gravity ng buwan at kung paano ito nakakaapekto sa ating mundo. At habang nag-i-scan ang mga spacecraft na ito, dito nila nakita ang isang kakaibang bagay sa buwan. Noong 2019, napansin ng mga scientist mula sa Baylor University. Base sa kanilang masusing pag-aaral, nakita nila ang isang kakaibang gravitational anomaly dito sa South Pole ng buwan. At dahil nga po ang pinaka-purpose ng Grail ay makita ang gravity ng buong buwan at mapag-aralan ito, nakita din nila ang anomaling nangyayari dito, particular sa South Pole sa lugar na tinatawag na Aitken Basin, kung saan matatagpuan ang pinaka-malaking crater impact sa buwan na umaabot sa 2,500 square kilometers. Well, technically speaking, mas malaki pa po yan sa islang Hawaii. At bukod sa malaki, napakalalim rin po ng baon nito. Umaabot raw sa 300 kilometers ang kanyang lalim according sa UNILAD. At bukod dyan, sobra din niyang bigat. Umaabot po ang kanyang timbang sa 2.18 kilograms. Sobrang bigat nun. Ito po ang halimbawa ng picture ng gravitational scan ng ating buwan. Yang binilugang puti po dyan, yan po yung bahagi kung saan natagpuan nga itong napakalaki, napaka-massive na metal structure na pinaniniwalaang isa raong alien base. Now, bago po natin talakayin kung totoo ba talaga ang base ng mga alien, ang bagay na ito, ay alamin po muna natin kung ano at paano gumagana etong Grail mission ng NASA. So basically, Grail stands for Gravity Recovery and Interior Laboratory. Napakahalaga po at napakaganda ng bagay na ito. Ito ay parang X-ray para sa mga celestial object or mga malalaking bagay katulad ng ating buwan. And on my own opinion, marahil ang isa sa mga reason ng NASA kung bakit nila inilunsad ang misyong Grail ay para makahanap ng mineral sa ating buwan. Bakit? Ito po kasing mga mineral katulad ng platinum, uranium at gold ay mas dense kumpara sa mga lighter minerals. So ibig sabihin dahil sila ay mas dense, makikita agad ang mga ito kapag dinaanan sila ng gravitational scan ng Grail. So basically ganito po mag-function ang technology na ito. Halimbawa, ikaw ay nag-decide na magbaon ng kotse sa buhangin. Tapos kapag tinitignan ng mga tao ang pinagbaunan mo, yung buhangin na yon, wala silang mapapansin na katiting or obvious na ebidensya na mayroong kotse doon. Pero kapag dinaanan na yon ng naturang gravitational scan, mapapansin agad ng naturang teknolohiya na mayroong nakabaong metal doon. At ganyan nga po niya natagpuan ang misteryosong napaka-massive or napakalaki at napakabigat na metal structure sa ating buwan. Ano nga ba ito? Ito nga ba ay isang teknolohiya or base ng mga alien? Baka ito ay isang napakalaking spaceship ng mga extraterrestrial beings tapos nag-crash sa ating buwan at nabaon roon. Pero bago po tayo dumako dyan, alamin muna natin kung ano ang sinasabing katotohanan ng science na dapat nating paniwalaan din. Ayon po sa pag-aaral ng Geophysical Research Letters, nung unang panahon raw, mga bilyong-bilyong taon na ang nakalipas, ay mayroong tumamang napakalaking asteroid dito sa ating buwan, which is
normal naman dahil makikita po natin sa ating buwan ang napakaraming craters. Yan po ang ebidensya na noong unang panahon, sobrang daming asteroid po talaga ang tumama rito. Ayon sa kanilang pag-aaral sa bahaging ito ng buwan kung saan nakita nga ang napaka-massive na metallic object, ay mayroon daw tumama na city-sized asteroid. Yes po, kasing laki ng isang syudad, mas malaki pa sa Hawaii na asteroid. Na lumabas din po sa kanilang pag-aaral na maaaring ang pinaka-core ng asteroid na ito ay binubuo ng iron nickel. Now, nung tumama raw po ang asteroid na ito sa buwan, imbis na matunaw o di kaya mag-bounce back pabalik sa outer space, ay tuluyan po itong bumaon sa crust ng moon. At dahil nga po ito ay isang city-sized asteroid, sobrang napakalakas ng kanyang naging impact na naging dahilan ng pagbaon nito na napakalalim. At ito raw po marahil ang dahilan kung bakit nung iniskan ng GRAIL ang bahaging iyan ng buwan ay nakita nila ang napakalaking gravitational anomaly. Pero take note po, ito lamang ay isa pa ding teorya. At mayroon pang teorya ang mga scientist. Nung unang panahon raw, nung bago pa raw nabubuo itong buwan, ay nagkaroon po ng magma flowing or nagkaroon ng lunar magma ocean. So basically, mayroong dagat ng magma noong unang panahon raw dito sa buwan. At technically speaking, na-oxidized ang magma na ito. Ibig sabihin, unti-unting lumamig at na-expose sa oxygen. Ngayon, nung na-oxidize po ito, nabuo siya bilang isang metal. Pero ang katotohanan po niyan, mas marami ang naniniwala doon sa unang explanation or teorya na sinabi ko kanina. And take note po ha, ang lahat ng mga explanation na ito ay teorya pa lamang. At dahil sila ay teorya pa lamang, magpahanggang ngayon ay isa pa ring napakalaking misteryo kung ano ba talaga yung nakabaong napakalaking metal sa ating buwan. At eto na nga po, ipapasok natin ngayon yung sinasabi nilang maaaring eto raw ay isang alien base. Well, disclaimer lang po, hindi po ako ang nagsabi nito ha. Eto lamang ay teorya mula kay Richard Hoagland na isang lunar anomaly researcher at ng Ancient Astronaut Theory. Well, another disclaimer po ha, hindi ko sinasabing paniwalaan natin ang kanilang teorya na ito raw ay alien base. Maya-maya isasabihin ko po ang katotohanan patungkol dito. Ayon sa kanila, hindi raw natural ang forma at komposisyon ng metal mass. Ang konsentrasyon at hugis nito ay tila masyadong maayos para sa isang asteroid. So hindi sila naniniwala na isang asteroid ang bagay na yon na natagpuan sa buwan dahil masyado raw po itong maayos, masyadong perpekto para sabihin ito ay isang asteroid lamang. So sinasuggest nila na maaring hindi talaga yon asteroid dahil napakaganda ng kanyang forma, hindi natural. Kaya ipinagkakalandakan po nilang ito raw ay maaring isang alien spacecraft o base o technological na istrukturang sinadyang ibaon sa ilalim mismo ng ating buwan. Hindi ko alam kung paniniwalaan niyo po ang bagay na yon. Well, balang araw, malalaman at malalaman din po natin ang katotohanan patungkol dito. And the only way para malaman yun ay kailangang hukayin ang naturang bahaging iyan ng buwan kung saan nakabaon ang napakalaking metal structure. Maraming bansa na po ngayon ang gumagalugad sa ating buwan at nagre-research ng matindi, katulad ng South Korea, India, Russia, China, at USA. So makikita po natin mga kababayan na napakaraming teorya ng mga tao patungkol sa hiwagang ito na tagpuan sa buwan. Kahit ang mga scientist ay nagbigay din ng kanilang mga teorya, yung mga ancient astronaut ay nagbigay din ng kanilang alien theory. So iba-iba, pero wala pa talagang nag-a-agree kung ano talaga ang totoo. At sabi ko nga kanina, the only way para malaman natin ang katotohanan patungkol dito ay kailangan po natin yang hukayin. At ganun din po sa ating buhay, maaaring mayroon tayong mga pinaniniwalaan na maaaring isang teorya lamang or di kaya sinabi ng ibang tao at pinaniwalaan mo. So ikaw mismo, para malaman mo ang katotohanan, kinakailangan mo itong hukayin. To support this statement, let me tell you a story. Mayroon pong isang journalist na nagngangalang Lee Strobel. Siya ay isang napakahusay na journalist, matindi kung mag-imbestiga. At siya ay nagtatrabaho sa Chicago Tribune. At isang araw, bumulagta po sa kanya ang napakalaking balita na ikinagalit at ikinagulat niya. Ang kanyang asawa ay naging believer, naging Kristiyano. Sobrang against siya sa paniniwalang iyon dahil isa po siyang atheist. Ngayon, gusto niyang i-disprove ang paniniwala ng kanyang asawa. Gusto niyang gumawa ng investigasyon
at ipakita sa kanyang asawa na isang malaking kasinungalingan si Jesus Christ. So dahil nga po siya ay isang magaling na journalist, therefore magaling din siya mag-research at mag-imbestiga. So nag-research siya, inalam niya ang kasaysayan ni Jesus Christ kung totoo ba o hindi. Nagtanong-tanong siya sa mga tao, sa mga expert, pati sa mga believer at non-believer. Pero at the end of the story, nabago ang lahat. Imbis na mas lalong lumakas ang kanyang paniniwala na hindi totoo si Jesus Christ, nabaliktad. Lumabas sa kanyang detalyadong research na si Jesus Christ ay totoo. Totoo siyang nag-exist 2025 years ago. At bukod sa siya ay totoo, lumabas din sa kanyang research na si Jesus ang tunay na Diyos. Ngayon, ang nangyari, imbis na siya ay magpapatuloy sa pagiging atheist, naniwala siya sa Diyos. At ang kanyang pinaniniwala ang Diyos ay si Jesus Christ. Isinulat niya po ang lahat ng ito sa isang sikat na libro na pinamagatang The Case for Christ. And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kaalaman at mga Kristiyanong usapin, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po si Evan PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!